dumaan ang ilang gabing hindi na ako nananaginip ng masama. Pero sa tuwing tumatambay ako sa balkonahe ng bahay namin, napapansin ko ang kasambahay ng kapitbahay namin na masama kong makatitig sa akin noon. Nung una hindi ko ito nakilala. Akala ko bagong kasambahay dahil naaalala kong sinabi sa akin ni Badet na nagbabalak umalis ang babaeng yon. Pero noong titigan ko at malinaw na nakita ang kung sino ang naroroon, doon ko napagtanto na siya pa rin yon. Ang babaeng sinungitan ko nang nagdaan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Si Esther. Takang-taka ko noon. Parang tumanda ng ilang taon yung babae . Bakit gulong-gulo yung buhok niya? Na para bang hindi ito nagsuklay ng ilang araw. Naisip ko nga baka walang suklay o di naman kaya walang pambili. Nakaupo ito at nakatingin sa gawin ng bakuran namin. Hindi ko alam kung bakit sumagi sa isipan ko ang tugol sa biglaang pagtanda ng itsura ni Esther. Imposible namang dala ng problema lang ang nangyari dito. Saglit na ipinilig ko ang ulo nang maglakad na ako papasok sa loob ng bahay. Isang araw noon ay napilitan akong umuwi sa bahay at lumiban na muna sa trabaho. Sobrang sakit kasi ng katawan ko at parang sasabog na ang ulo ko. Anumang oras sa tindi ng kirot. Nagtataka na ako dahil dati-rati naman ay pananakit ng tiyan lang ang nararamdaman ko pero bakit ngayon? Buong katawan ang sumasakit na aakalain mong pinagsasapak ako ng dose-dose ng tao noon. Nagulat pa nga si Mrs. nang makita niya akong maagang umuwi. Nang sabihin ko naman sa kanya ang dahilan ay inasikaso niya naman ako. Nagsuwestyon pa itong dalhin ako sa ospital para matingnan ang kalagayan ko. Pero mariin akong tumanggi at sinabihan siyang gagastos lamang kami ng pera. Gagaling din naman ako kahit walang doktor. Nung bata pa kasi ako kapag nagkakasakit ay hindi naman ako dinadala sa doktor pero gumagaling din naman ako mula sa pagkakasakit noon. Ayon naman sa asawa ko, napansin niya ang unti-unting pangangayayat ko at palagi na akong dinadapuan ng lagnat. May mga butlig na rin ang tumubo sa balat ko at naglalabas yun ng napakalansang amoy. Nakakasuka at nakakadiri, Sir Seth. Tuloy ay hindi ko maiwasang matakot para sa sarili. Natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda sa akin. Paano na lang yung asawa ko lalo na ngayon at magkakaanak na kami? Alam mo tol, tama naman yung asawa mo . Magpatingin ka na sa doktor at baka kung ano na yung sakit mo. Sabi ng katrabaho kong si Abner nang pumunta ako sa kanila at nakipagkwentuhan. Napahugot ako ng malalim na hininga at sinabi sa kanyang hindi pwede. Na mababawasan ang ipon naming pera para sa panganganak ng asawa ko. Matagal pang manganak yung asawa mo. Huwag mong pang hinayangan yung perang gagastusin mo sa pagpapagamot mo. Makakapag-ipon ka pa naman ulit niyan oras na gumaling ka na. Sinabi ko sa kanyang pag-iisipan ko na muna at papakiramdaman ng sarili kapag sa loob ng 2 araw. At kapag hindi pa humupa ang butlig sa katawan ko, magpapatingin na ako. Nga pala, may iba tayo. Yung balita ko, naghihingalo na raw yung kapitbahay niyo, si Manang Berta. Totoo ba yun? May nakapagsabi lang kasi sa misis ko tungkol sa matandang yun . Nagtatakang tumingin ako kay Abner dahil sa loob ng ilang araw na pamamalagi ko sa bahay. Wala naman akong nabalitaang ganon. Parang ang tahimik lamang ng bahay ni Manang Berta at wala akong nakikitang dumadalaw na kaanak. Sa palagay mo par kung totoong aswang yung matandang yun, kanino niya naman kaya ipapamana yung pagiging aswang niya bago pumanaw? Natatawa at hindi ko nalang pinatulan pang sinabi ng katrabaho. Hindi naman kasi ako nagpunta sa bahay nila para pag-usapan ng iba. Kaya ako nagpunta para itanong kung anong dapat kong gawin sa karamdaman kong hindi na maalis-alis. Isang umaga noon habang nagkakape, nagulantang na lamang ako nang biglang magsisisigaw si Badet sa kwarto namin at humingi ito ng tulong. Halos liparin ko na ang hagdan makarating lang sa kwarto. Nadatnan ko siyang hindi maipinta ang mukha at nakahawak sa tiyan noon. Nag-aalalang tinanong ko si Badet kung anong nangyari at bakit nagsisisigaw siya. Sa garalgal na boses at mangyak-ngyak, sinabi sa akin ni Badet na sumasakit umano ang kanyang tiyan at parang pinipilit ang sanggol sa loob.
Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may dugong lumatay sa hita ni Mrs. Hindi na ako nag-isip pa kung ano ang gagawin. Dali-dali ko itong inalalayan palabas ng bahay. Nagmadali nang isinakay sa sasakyan at pinaharurot yun papuntang ospital. Nang makarating sa ospital ay idineklara ng mga doktor na kailangan ng tanggalin ang sanggol sa sinapupunan ng misis ko. Ilang araw na umanong walang buhay ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi ako makapaniwala at halos pagsakluban na ng langit at lupa matapos marinig ang sinabi ng doktor. Naihilamos ko na lamang sa mukha ang mga palad at nasabunutan ng buhok nun. Makalipas ang ilang araw, nag-iba na ang kinikilos ni Badeth. Hindi na ito masyadong kumikibo at kung kakausapin man ako ay tatango lamang ito. Nung unay naisip kong nagdadalamhati lamang ang asawa ko dahil sa nangyaring pagkawala ng anak namin. Pero habang lumilipas sa mga araw ay hindi ko na maintindihan pa ito. Palaging galit at halos hindi ko na siya makausap ng matino. Palala na rin ang karamdaman ko. Pero hindi ko na lamang ito iniinda at pinapahalata. Dahil halos malubog na kami sa utang at sa daming problemang kinakaharap noon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Pansamantalang pinatira ko na muna sa bahay namin ang pinsan kong si Wilma. Nang mabalitaang nawalan ng trabaho ito. Pinakiusapan ko siyang samahan na muna sa Badeth kapag nasa trabaho ako. At siya na rin munang magbabantay sa tindahan. Sayang naman kasi kung isarado namin yun. Lakas pa naman ang bentahan kahit papano. Isa pa ay hindi din ako pwedeng lumiban palagi at baka yun pa ang maging dahilan para matanggal ako. Ano na lamang ang kakainin namin mag-asawa at panggastos sa bahay, di ba? Magmula noong si Wilma na ang kasakasama ni Badeth, ay sinabi niya sa aking palagi daw kausap ni Badeth ang kasambahay ng kapitbahay, si Esther. Minsan pa nga umano ay pinapapasok ni Mrs. ang dalaga sa bahay namin na siyang hindi naman ito gawain noon. Sigurado ka bang pinapapasok ng ate mo dito sa bayang babaeng yon? Tumango ang pinsan ko at sinabing palagi daw pumupunta si Esther sa bahay tuwing wala siya. O kaya naman ay si ate Badeth niya umano ang pumupunta sa bahay ng matandang si Manang Berta. Hindi ko napigilan ang mapalatak at agad na kinumpronta ang asawa ko kung bakit niya pinapapasok sa bahay namin si Esther. Galit namang tinitigan ako ni Badeth. Sa kauna-unahang pagkakataon ni nanlilisik ang mga mata niyang nagwikang. Wala daw akong pakialam kung sino ang gusto niyang papasukin sa loob ng bahay namin. Walang hiya naman ba dito? Hindi ka nakakatulong sa problema ko. Tigil-tigilan mo ako sa pabalagbag mong pagsagot ha. At baka hindi kita matansya. Bulyaw ko kay Badeth at hindi na napigilang sampal nito. Nang muli na naman akong sinagot-sagot ng pabalang. Dahil sa ginawa ko ay mas lalo lamang tumindi ang hidwaan naming dalawa. Isang beses, pagbukas ko ng pintuan ng umagang yon, halos bumaliktad ang sikmura ko nang may nakitang bangkay ng hayop sa pintuan. Gutay-gutay na ang katawan at sa tingin ko ay nawala ang ibang lamang loob ng bangkay na yon. Gulat naman ang pinsan ko na makita niya ang kalunos-lunos na bangkay ng hayop na ito. Bago pa man magising ang asawa ko, ibinaon ko na sa likuran ng bahay ang bangkay ng hayop. Matapos kong ilibing at naglalakad na pabalik sa harapan ng bahay, nakita ko sa gilid ng mga mata si Esther. Nakadungaw sa bintana ng bahay. Mabilis na ibinaling ko ang tingin sa babae. At doon ay nakita ko itong nanlilisik ang mga matang nakangisi sa gawi ko. Gigil na pinagmumura ko sa isipan ng babae. Dahil sa ginawang pagngisi nito sa akin na aakalain mong demonyong nakakita ng taong bibiktimahin. Naknang pating. Kung makatitig akala mong laki ng kasalanan ko. Sambit ko nang maisip ko na baka kaya ganun siya. Dahil sa hindi ko nga siya binigyan ng pera nung minsang pumunta siya sa tindahan namin at humingi ng tulong. Sa paglipas ng mga araw ay tuluyan na nga akong hindi na ako kapasok. Mas lalong lumala ang sakit ko.
Pasintabi sa mga kumakain, Sir Seth, pero noon ngang magubad ako ng saluwal isang araw, nakita ko sa salamin ng sarili. Halos malata ng binti ko nun. Nagnanaknak na at parang may kung anong maliliit na gumagalaw sa naninilaw-nilaw na sugat. Sobrang baho na rin at halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil sa kapayatan ng pangangatawan. Kahit anong gawin kong paglilinis at pagligo ay umaalingasaw pa rin sa katawan ko ang napakabahong amoy. Nagsuwestyo naman ang pinsan ko na kung magpatingin daw kaya ako sa albularyo at baka hindi doktor ang makapagpapagaling sa sakit ko nun, kundi isang albularyo. Malungkot na naglabas ako ng hinaing kay Wilma. Sinabi ko sa kanyang hindi ko na alam kung anong dapat kong unahin. Kung ang karamdaman ko ba, ang mga utang o ang asawa ko. Magpasa hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa rin makakausap ng maayos si Baneth. Palagi din siyang nilalagnat tuwing sumasapit ang dapit hapon. Gulong-gulo na ako at pakiramdam ko ay inaalat na kami sa hindi maintindihang dahilan. Lahat naman ng pagsisikap at kasipagan ay ginawa ko nun. Idagdag pang may mga gabing nagigising akong wala sa tabi ang asawa. Kapag hinahanap ko naman ay hindi ko mahagilap. O kaya naman minsan sa hating gabi ay nadatatnan ko siyang nasa labas ng bahay habang nakatingala sa bilog na buwan. Sunod-sunod na rin ang mga kababalagang nangyayari sa baryo. Halos lahat ng mga alagang hayop ng mga kapitbahay namin, isa-isang nagkakawalaan. At kung makita man, wala ng buhay. Maging ang huni ng wakwak ay nakakarinig na naman ako. At sa pakiramdam ko ay nagpaikot-ikot lamang yun sa bakuran ng bahay. Halos hindi na ako makatulog at makakain dahil sa problemang kinakaharap. Samahan pa ng paulit-ulit na bangungot na nangyayari sa akin tuwing nasa kasarapan na ng pagtulog. Isang tanghali, pababa pa lamang ako ng hagdan ng biglang nandilim ang paningin ko. Mabuti na lamang at nasa ikahuling baitang na ako nang tuluyang bumagsak sa may sahig nun. Bago tuluyang mawala ng malay ay narinig ko ang malikas na sigaw ni Wilma. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog. Pupungas-pungas na napabalikos ako ng bangon at kahit na napakasakit ng katawan ko ay agaran kong hinanap ang asawa ko. Si Badet nasan siya? Ikaw, anong ginagawa mo? Paus kong tanong na makita si Abner na pinupunasan ng mga sugat ko nun. Par, huminahon ka. Kasalukuyan ang ginagamot yung asawa mo kaya huwag ka nang mag-alala. Tsaka kahapon ka pa nawala ng malay. Buti nagising ka na. Kahapon pa? Sino yung gumamot kay Badet? Doon ko lang napagtantong wala ako sa bahay namin. Iba din ang samyo ng amoy na nalalanghap ko at para itong pinaghalo-halong sunog ng mga tuyong dahon. May mga nakasabit din kung ano-anong dahon sa bintana ng bahay at may mga bote-botelyang nakalagay sa estante. Si Mang Renato, siya yung gumagamot sa asawa mo. Naguguluhang tinanong ko si Abner kung sinong Mang Renato at nasaan kami nun. Bakit wala kami sa bahay? Gayong sa pagkakatanda ko ay nasa paanan ako ng hagdan bago nawalan ng malay. Ayon sa katrabaho ko, naghatid silang mag-asawa ng pagkain sa bahay ko dahil kaarawan ng anak nila at hindi nga ako naimbitahan. Saktong-sakto umano na noong papalapit na sila sa bakuran. Nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa loob. Kasabay noon ay narinig ni Abner ang pangalan ko. Kung kaya't nagmadali na siyang pumasok. Hindi na nga siya kumatok pa sa pintuan. Agaran na lamang siyang pumasok na makitang nakaawang ng bahagya ang pintuan at doon ay nakita niya akong nakahandusay. Nang makita niya ang kalagayan ko ay binuhat niya na ako para dalhin sana sa ospital. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Badet na makasakay na ito at inaalalayan ako, nilihis niya ang sasakyan. Imbis sa ospital ay sa albularyo na kami mag-asawang dinala, na nasa karatig lugar lang naninirahan. Bigla ding sumagi sa isipan niya mga bagay na nireklamo ko sa kanya noon. Ito yung pinagpapasalamat ko, na mabuti na lamang talaga at nataon ng lahat. Ipinaliwanag din ni Abner na naiwan niya sa bahay si Wilma para mag-asikaso ng gamit.
para mas magiging madali lang ang lahat. Kung sakali man kasi nasabihin ng albularyong dalhin ako sa ospital ay kukuha na lamang siya ng gamit ko para hindi na uuwi pa ang asawa ko. Ito na lamang ang magbabantay oras na hindi ako pauwi ng doktor. Pasensya ka na par. Medyo nataranta na kasi ako nun kaya kung ano na lang yung pumasok sa isipan ko. Yun yung sinunod ko. Magsasalita pa sana ako nang marinig ko ang boses ni Badet na sumisigaw. Kahit na masakit ang katawan ay pinilit kong tumayo at tinanong kung nasa ng asawa ko. Hindi ko na pinansin ang pagpigil ni Abner. Nag-aalala akong marinig ang iyak ni Mrs. na parang nagmamakaawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Nagmadali na akong maglakad papunta sa isang silid kung saan ko narinig ang boses nito. Pero hindi na ako nakalapit pa ng tuluyan. Pinigilan ako ni Abner at sinabihang huwag ko umanong distorbohin ang ginagawang panggagamot ng matandang albularyo at baka maputol ang ginagawa nitong pagriritual. Anong ritual ba yun? Hindi mo ba naririnig na nagsisisigaw na yung misis ko? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Pagpupumiglas kong wika at tinatawag ang pangalan niya. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan. Nakita ko ang lalaking hindi pa gaanon katandaan na halos maligo na sa pawis habang hinihingal. Tuloy ay hindi ko napigilang mag-isip ng hindi maganda. Pumasok sa isipan ko ng mga sandaling yon na may ginawa siyang kahalayan sa misis ko. Dahil sa maduming isip kahit na nangihina ako ay walang sabi-sabing, kinelihan ko ang lalaki at pagalit na nagsalita nun. Sino ka? Anong ginawa mo sa asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko napigilang tanong dito. Gusto kong sapakin ang matanda pero bago pa man mangyari yon ay may nakita akong babaeng hindi rin gaanong katandaan ang lumabas ng kwarto at tinititigan ako na masama. Agad namang binitawan ko ang matandang lalaki nang mapag-alaman kong asawa nito ang matandang babaeng kakalabas lang. Bago ka gumawa ng aksyon bata, alamin mo muna kung ano ang nangyayari dahil yan yung ikakapahamak mo. Saad namang gagamot. Tila napahiya naman ako sa kapahangasang ginawa. Humingi ako ng tawad at sinabing nag-aalala lamang ako sa asawa ko. Akmang sisilipin ko na sana si Mrs. pero mariin akong pinigil ng albularyo. Sinabihan niya akong wag na wag kong titingnan ng asawa ko hanggat hindi pa tapos ang gamutan. Dahil mababaliwala umano ang orasyon na ginawa niya. Orasyon? Anong orasyon yung sinasabi niyo? Nisa, walang sumagot. Pinayuan ako ng albularyong bumalik na lamang ako sa sala para maumpisan na akong gamutin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nang tapikin ako ng albularyo sa balikat. Bigla na lang akong naging maamong tupa na sumunod sa lahat ng sinasabi niya. Nang nasa sala na nga ako at nakaupo sa mahabang upuan na, sinimulan niya na ang ginagawang panggagamot. Habang ginagawa yon ay ipinaliwanag sa akin ng albularyo kung anong nangyari sa aming mag-asawa. Ayon pa nga dito, niyanggaw si Mrs. Ang taong yumari sa asawa ko ay siyang sumalbahe din sa akin noon. Ang ibig niyong sabihin, iisa lang ang may kagagawan sa nangyaring kababalagan sa aming dalawa ng misis ko. Mismo. Nararamdaman kong malapit lamang sa bahay ninyo ang taong may kagagawan. Saad niya. Isa-isang idinetalye ng albularyo ang itsura ng taong kumulam sa akin at ang taong yumanggaw sa asawa ko. Nito, matagal nang pinagkainteresan ng aswang ang asawa ko. Gustong-gusto nitong biktimahin si Badeth kaya nilalapitan palagi at nadamay lamang umano ako dahil na rin umano sa kagaspangan ng pag-uugali ko noon. Maliban sa kinukulam ay unti-unti din akong inaaswang sa pamamagitan ng panaginip. Gusto din akong hawaan ng nilalang. Oras na malabanan ng katawan ko ang pambabarang na ginawa nito. Tiimbagang na naikuyong ko ang kamao habang nanginginig-nginig sa galit. Teka, ikaw ngang bata ka. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano ba ang nagawa mo at ganun na lamang katindi ang galit ng aswang na yun sa'yo? Tanong ng albularyo.
Saglit na napaisip ako. Kasi wala akong maalalang kung ano ang nagawa kong kasalanan at kung kanino eh. Dahil sa tanang buhay ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng kaalitang kapitbahay o katrabaho. Humanda sa akin yung aswang na yan. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niya, lalong-lalo na sa mag-ina ko. Maya-maya pa ay biglang sumagi sa isipan ko si Esther. Tugmang-tugma sa sinabi ng albularyo ang kasambahay ng kapitbahay namin. Napag-alaman ko rin mula sa albularyong nahihirapan siyang gamutin ng asawa ko. Pero wag umano akong mag-alala dahil gagawin niyang lahat, gumaling lamang ito. Malapit na kaibigan ko ang ama ni Abner kaya hindi ko haayaang uuwi kayong bigo. Sad ng manggagamot na ito kung kaya't nakaramdam ako ng kaginhawaan at nagpasalamat sa matanda. Saka mo na lamang ako pasalamatan kapag napagtanggupayan ko na ng gamutin yung asawa mo. Tsaka may isa pa pala akong gagawin bago gamutin ito. Ano pong gagawin niyo? Sa seryosong boses ay sinabi ng albularyong pupunta siya sa bahay ng aswang. Pero dapat ay sa gabi niya ito susugurin ng sa ganon. Nasaan yung aswang ito kapag makasagupa na? Sa gayon din ay hindi niya kargo di konsensya oras na mapatay niya ito. Matapos kong marinig ang pahayag ng albularyo ay voluntaryong sinabi ko sa kanyang sasamahan ko siya. Gusto kong igante ang asawa ko at ang sana'y magiging anak ko na pinatay ng hukluban na yon. Sigurado ka? Hindi biro itong gagawin ko. Baka mamaya oras na makita mo yung aswang na yun bigla ka nalang kumaripas ng takbo. Sigurado po ako, Mang Renato. Gusto ko pong ipaghiganti mag-ina ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng matanda nun. Matapos niyang gamutin ang mga sugat ko at alisin ang kulam, ay pinainom niya ako ng tubig na inusalan at pinagpahinga. Dahil mamaya pagsapit ng takip silim ay aalis na kami. Pagsapit ng dilim ay ibinilin ko kay Abner at sa misis niyang asawa ko. Tumango naman at ng dalawa at sinabi ni Abner na huwag ako mag-alala dahil sila na ang bahala sa asawa ko. Basta't ang mahalaga ay mag-iingat ako at bumalik ng ligtas nun. Bilisan mo nang magpaalam dyan, iho, at malayo-layo ang lalakbay natin. Nagmamadaling sumunod nga ako sa matandang albularyo. Bit-bit ang buntot paging binigay nito. Makaraan ng ilang sandali habang binabaybay namin ang daan. Tiimbagang na pinaplanan namin ang mga dapat gawin. Huwag umano kaming basta-bastang susugod sa bahay ng aswang at baka makabulabog kami ng kapitbahay. Mabaliktad pa umano ang sitwasyon. Ayon pa kay Mang Renato ay magaling magmanipula ang aswang kaya huwag kaming kumilos ng pabara-bara. Sinang-ayunan ko ang tinuran ng albularyo at sinabi ko sa kanyang sabihin niya lang sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kapag naroroon na kami sa aswang na yon, manduhan niya lamang ako at yun ang gagawin ko. Hapon na nang makarating kami ni Mang Renato sa bahay. Nagulat pa yung pinsan ko nang mapabuksan kami. Hindi ko maiwasang mag-alala na makita ko ang pamumutla niya at mukhang may sakit siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari habang wala ako sa bahay noon. Sabi ni Wilma, hindi daw siya pinapatulog ng malakas na kalagbugan kagabi. Para umanong may taong nagwawala sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Gusto niya nga sanang buksan ang kwarto namin, kaya nga lang ay naunahan siya ng takot. Maliban sa kalabugan ay nakakarinig din siya ng huni ng wakwak at parang nagpapaikot-ikot ito sa labas ng bahay. Magpahinga ka na muna, insan. Kami nang bahala ni Mang Renato sa aswang na yon. Wika ko kay Wilma at nagpasalamat sa katapangang ginawa niya. Nang magpahinga na si Wilma sa kwarto niya ay nabago ang plano namin ni Mang Renato. Ayon sa albularyo, mukhang hindi na umano namin kailangan pang sumugod sa bahay ng aswang. Dahil ito na mismo ang papasok sa lungga ng taong bibiktimahin niya. Ano pong gagawin natin, Mang Renato? Ako nang bahala sa lahat. Sumunod ka lang sa mga sasabihin ko mamaya. Isang oras ang nakalipas ay sinimulan na naming gawin ang pinaplano ng manggagamot na ito.
Sinarado ko ng lahat ng pintuan at bintana maliban lamang sa bintanang nasa kwarto namin mag-asawa. Naglatag na rin ako ng mga gamit para mahuli ang aswang na yon. Oras na pumasok ito sa loob ng kwarto. Malakas ang gutob ni Mang Renato. Sa oras na makita ko ng nilalang ay hindi ito mag-aatubili pang muling pasukin ang silid para tuluyan na akong biktimahin. Lahat ng mga sinabi ng manggagamot ay mabusisi kong sinunod. Matapos kong mailatag ang lahat ng pangontra, kunwaring lumabas na muna ako ng bahay para makita ng huklubang kasambahay na aswang. Nagtagumpay ako dahil ilang minuto lang ang nagpalakad-lakad ako sa bakuran. Nakita ko sa gilid ng mga matang nakadungaw si Esther sa bintana ng bahay nang pinagsisilbihan niya. Bumalik na ako sa loob ng bahay at muling isinarang maigi ang pinto nun. Binilinan ko na rin si Wilma na huwag lumabas ng silid niya, kahit na anuman ang marinig sa labas ng kwarto niya. Hanggat hindi sisikat ang haring araw ay huwag na huwag niyang bubuksan ang bintana. Huwag din siyang mag-alala dahil nilagyan ni Mang Renato ng sabulag at sinelyo ng kwarto niya para hindi mapansin ng nilalang o mapasok ang silid niya nun. Makaraan ng ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Nag-iba na ang klima ng hangin. May nalalanghap na akong naghahalong amoy kandila at amoy malansang naburong dugo. Naisip kong baka nagsimula na sa ginagawang kabalbala ng lintik na nilalang na yon. Sige lang, hayaan kitang pumasok sa ginawa naming bitag. Tingnan lang natin. Sambit ko pa sa isipan ko. Nakapwesto na rin si Mang Renato sa pinagkublihan at nakaabang na kung kailan susugod ang nilalang. Ilang minuto pa ang hinintay namin nang maramdaman ko ang mahihinang halinghing ng nilalang na yon. Kabado man, ay nagkunwari pa rin akong tulog. Pero matalas na pinapakiramdaman ang paligid. Habang mariing hinawakan ng buntot ng pagi. Malamlam na ilaw lamang ang nagsisilbing liwanag ng gabing yon sa loob ng kwarto. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang napakagaspang na palad na dahan-dahang dumantay sa paa ko. Ginapangan na ako ng kilabot sa katawan pero tinatagan ko ang sarili ko noon. Hindi ako pwedeng magpadaig sa takot na nararamdaman. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong ipaghigante ang mag-ina ko sa walang hiyang aswang na yon. Maya-maya pa, isang malakas na pag-atungal ang narinig ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, ay nakita kong nagdumugan na ang aswang at ang albularyo. Akmang itatarak na sanang albularyo ang punyal na hawak niya sa dibdib ng aswang pero mabilis na nakailag yon. Nadaplisan lamang ito. Pero kahit nadaplis lang, nakita kong nasaktan ulit yon. Umangil ito ng pagkalakas-lakas at umatungal pa bago tumakbo papunta sa bintana. Huli ka, Balbon, sabi ng manggagamot. Teka, saan ka pupuntang animal ka? Hinabol niya ito at matapos makawala nun. Sa tingin mo papalabasin pa kita ng buhay dito, demonyo ka? Bulalas niya at nag-usal na ito ng dasal. Nagulat at napaatras ang nilalang. Pero panandalian lamang yon. Dahil mabilis na itong tumayo at muli na namang nagdumuga ng dalawa. Ako aminin kong tinubuan ako ng kaduwagan ng mga sandaling yon. Nanigas ang katawan ko na para bang nablangko ako nang wala sa oras. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kung hindi pa sumigaw si Mang Renato at humingi ng tulong, ay hindi pa ako makakakilos sa kinaroroonan. Mabilis na hinagupit ko ng buntot pagi ang nilalang noong napaibabawan ang matandang albularyo. Agara namang umiwas ang aswang, dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng albularyong gawin ang susunod na hakbang nun. Nang makabangon na siya, ay walang pag-aalinlangang muling inundayan niya ng saksak ang nilalang. Sa huling pagkakataon ay tumama ito sa dibdib ng nilalang na yon. Bumagsak ito sa saig, kaya't napahinga ng maluwag ang manggagamot sa pag-aagalang tagumpay na nasawi itong nilalang na yon. Pero sa isang kisap mata lang ay bigla na lamang itong naging hayop na kulay itim
Mabilis na tumalon sa bintana. Nang sundan ko ito ng tingin ay nakita kong tao na ito pagbagsak sa lupa. Si Esther yun. Siguradong sigurado akong siya ang kasambahay ng kapitbahay namin. 100% hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Kahit saan ka magpunta, wala ka ng kawala. Alam kong mamamatay ka na. Sa dami ng saksak na natamumong hukluban ka. Sigaw na manggagamot. Napahinga na lamang ako ng maluwag at sumalampak sa may sahig nun. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako kahit hindi naman ako nakipaglaban doon sa nilalang. Parang wala pang 1 minutong pinag-aambalos ko yung aswang pero parang mas pagod pa ako sa albularyo. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang bahay ni Manang Berta at nagkunwaring mag-aabot ng pagkain. Pero bago pa man ako makarating ay nakita kong may mga tao na ang nagkakagulo sa bakuran ng bahay nun. Hindi ako nagpahalata. Nagkunwaring nakikiosyoso ako at tinanong ang isa sa mga kababaihan kung ano ang nangyari. Ayon dito, patay na umano ang matandang si Manang Berta. Mukhang ilang araw na itong walang buhay dahil sa nangangamoy na ang bangkay nito. Samantalang hindi naman makita kung nasaan ang kasambahay nitong si Esther. May nagsabi namang may nakakita daw doon sa kasambahay kaninang madaling araw. Sugatan ng babae at nagmamadali itong umalis. Usap-usapan rin na sa kasambahay isinalin ng matanda ang pagiging aswang nito. Kaya tuluyan na yung nalagutan ng hininga. Wala naman daw kasing ibang pagsasalina ng matanda sa pagiging aswang nito dahil ni isa sa mga kapamilya walang dumalaw. Ilang araw pa naming minanmanan ni Mang Renato ang bahay ng nilalang kung babalik pa ba siya. Naglagay na rin ito ng mga pangontra sa bahay at ginawan niya na kaming mag-asawa ng pangontra. Sa katagalan, inabandona na ng mga anak ang bahay ng matandang yon. Dahil sa kinikilabutan sila nang makitang maraming mga buto sa kwarto ng kasambahay at hindi umano malaman kung tao ba o sa hayop. May mga bahay din ng dugo sa dingding at mga hibla ng buhok ng tao at hayop. Hindi lang yon. Dahil sa may mga nakita ding bote na naglalaman ng langis at napakabaho nun. Kaya naman hinayaan na ng mga anak ang bahay ng kanilang ina. Naging maayos at matiwasay naman ang lahat. Ang pinsan kong si Wilma ay pinasok ng asawa ko sa kakilala nitong nangangailangan ng trabaho. Nag-impisa kami't uling mag-asawa at sinubukang kalimutan ng nangyaring minsang nagkaroon ng kapitbahay na aswang. Hindi na rin ako basta-bastang nagbibitaw ng mga masasakit na kataga. Sa takot na baka makulam ulit ako. Sa oras na makasakit ng damdamin ng hindi sinasadya nun. At kapag may mga taong lumalapit at humihingi ng tulong, tinutulungan ko ang mga ito sa abot ng aking makakaya.